Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, mula po nung camp natin, after ng camp natin, ika-siyam na araw na ngayon. Ano po? Ayan, kumusta na po yung bawat isa? Kumusta na po kayo? Ayan. Okay, ayan. Muli, thank you Richmond sa tugtog na in-upload mo, no? Ayan, God bless you. Okay, ayan. Muli, kumusta na po ang bawat isa? And I pray na hanggang ngayon po ay patuloy pa rin kumikilos ang Panginoon sa mga buhay po natin. Amen po. And at naniniwala po ako na yung anointing na pinaranas o pinaramdam sa atin ng Lord ay sapat-sapat na. Para kung ano man yung kakaharapin natin o dadaanan natin, naniniwala ko na ihanda na tayo ng Panginoon. Amen po. At pakisabi sa katabi, praise God, kasi buti na lang nag-camp ka. Yan. Buti na lang nag-camp po tayong lahat. At ang pinakamahalaga po doon ay na-anointan po tayo. Naranasan natin yung anointing ng Diyos. Amen po? Okay, isa po sa mga sinasabi po ay doon sa Bible, kasi isa sa nakita kong siyempre, unang-una yung prayer po ng bawat isa, yung sama-samang panalangin, at ang isa po rito po ay yung kauhawan talaga natin. At ang sabi po doon sa Mateo, "Blessed are those who hunger and thirst, for they will be completely satisfied." Yan. Ang Diyos po ay tumutugon sa kauhawan ng kanyang mga anak. At minsan pa napatunayan nating muli ngayong nagdaang camp. Pinaranas niya ang presensya niya, ang anointing niya. Amen po? Ayan. At alam niyo po ba, tapos na yung camp natin. Pero hanggang ngayon, marami pa rin po ang nagka-camp. Kasi bakit? Tuwing pinapakinggan po ang bawat turo ng camping at ang mga worship natin, at isa to sa mga worship natin, yung tumutugtog ngayon, napupuspos pa rin po ang marami. At alam niyo po ba na habang nakikinig, tapos ng camp, habang nakikinig, habang nag-worship, may mga nire-reveal pa rin po ang Diyos sa bawat isa. So tuloy-tuloy pa rin po pala ang pagka-camp natin. Ano po? Ayan. Ang naging tema nga po natin nitong nakaraang camp ay yung follow the anointing. Amen po? Ayan. Minsan pa, basahin pong muli natin dito sa 1 John chapter 2, dito po sa verse 27. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo. At ito'y walang bahid na kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Amen po? Yan, may mga ikikwento lang po ako. No po? Ngayong camp, tunay nga na naranasan po natin yung pagkilos ng Panginoon. Yan, sa iba't ibang dako, iba't ibang lugar. Okay? Meron pong isang kabataan na nung time po ng camp daw, yung tipong pagpikit pa lang daw niya habang nag-worship, pagpikit pa lang daw ng kabataan na to, akala niya nasa pinyel daw siya. Ayan. At alam ko marami rin din po yung ganito. Akala niya nasa pinyel daw siya, pero nung pagmulat niya, nasa church lang pala siya. Kung saan sila nag-gather po para mag-attend po ng online camp. Pero ang sabi niya, ganun din daw po ang pakiramdam. So wala sa lugar. Basta kumilos, sumama po ang Panginoon, mararanasan po natin ang kanyang anointing. Amen po? Ayan. At nakwento niya na during quarantine daw po kasi nawala yung eagerness niyang isik ang Lord. At alam ko marami po ang ganito. Nawala yung joy sa puso niya. Pero nung camp, kahit online lang daw, hindi raw siya binigo ng Diyos na maranasan muli ang presensya niya. Na kahit ipaalala raw ni Satanas ang mga kasalanan niya o yung mga nagawa niyang mali,
mas pinaparamdam naman daw ng Diyos yung kung gaano siya kahalaga sa harapan niya. Amen po. Ay isa pa po, meron din daw isang kabataan na habang nagsisermon daw po si Pastor Boy, yan, parang siya lang daw po yung kinakausap. Yan. Lahat daw ng sinasabi tumatama sa kanya. Parang directly siya lang daw yung sinesermon ni Pastor Boy. Ayan. Okay. At dahil doon, alam niyo po ba, sabi niya dahil doon, na-remind daw siya ng Lord kung ano yung mga bagay na dapat niyang gawin at muling pinuno ang uhaw na puso niya. Amen po. At isa pa po, ayan niyo po muna magkwento po ako, no? May isang camper naman po na dati na daw po siyang na-attend sa isang Christian church, hindi pa po sa atin. Pero before camp yata, nakasama na siya sa atin. At nung camp, ayan, kasama rin po siya. Pero ilang taon na daw pong hindi nagsisimba. Ang taong ito po ay may asawa at anak na po. Nakakalungkot po, ngayon po ay hiwalay na. Matindi po ang pinagdaraanan niya. At after camp po yata, nag-iwan daw siya ng isang sulat sa pastor natin doon. Sa sulat na yun, inilista niya lahat ng sa tingin niya ay nagawa niyang kasalanan. At ang inamin niya po, isa sa mga inamin niya ay nagkagusto rin daw po siya sa kapwa niya lalaki. Malaki talaga po ang struggle niya. At during camp po natin, iyak daw po siya ng iyak. Nagsosorry siya sa Lord. Sa sobrang dami niyang kasalanan, hiyang-hiya daw siyang humarap sa Panginoon. Ang laki-laki na raw ng kinain ng kamunduhan sa kanya. Sa ngayon po, sa sitwasyon niya po, grabe daw kung asarin siya ng mga kapatid at mga kakilala niya. Naiiyak na lang daw siya pero hindi niya sila pinapatulan. Pinagpe-pray na lang daw niya. At yun naman po ang tama. May nagkwento rin po ng mga kabataan patungkol po sa taong ito. Ang laki na raw ng pinagbago niya. Yung mga kapatid at kaibigan niya, nagtataka raw sa kanya. Ano raw ba ang nangyari sa kanya? Iba na raw yung mga salitang lumalabas sa kanya. Hindi na raw nila marinig yung mga pangit na salita na dating lumalabas sa mga bibig po niya. Sobrang nagsosorry daw siya sa Lord. At during camp, nag-commit siya ulit ng buhay niya sa Panginoon. At isa siya sa nagsabing magwo-worker daw siya. Amen po. Ayan. Naghihintay na lang daw siya ng approval kung papayag daw po yung kasalukuyang pastor po natin doon. At nalaman ko siya po ay nakatanggap na rin po ng speaking in tongues sa church po natin. Amen po. Praise God po. At hindi po natatapos doon. Yung pamangkin daw po ng taong ito na same din ang struggle. Same din po. Ang problema po nung pamangkin niya na to ay hindi nakasama ng camp. Pero nung nagkikwento na raw siya patungkol sa camp, iyak daw ng iyak yung pamangkin niya. At alam niyo po ba, habang umiiyak daw yung pamangkin niya na to, at ang sabi niya raw, gusto na rin daw niyang magbago at ayusin ang buhay niya. Ano po? Ito ang nagagawa ng anointing. Kahit yung mga taong hindi nakasama ng camp, pero dahil lang sa'yo na nakapag-camp, dahil lang sa'yo na nadapuan ng anointing, kapag dala-dala mo yung anointing na yan, yung mga tao na yun, makakakilos pa rin ang Diyos. Amen po? Anointing, nabanggit na po sa atin. Ito ang tinanggap mo at nasa loob mo. Magtuturo sa iyo ng tama. Hindi ka nito ililigaw. Hindi ka lolokohin. Sasabihin niya sa iyo ang totoo. Ito ang magga-guide sa iyo. Sundan mo ang anointing
Kasi dadalhin ka nito sa kalooban ng Diyos. Dadalhin ka nito sa plano ng Diyos. At dadalhin ka nito pataas. Amen po. Sa pa pong kwento. Kwento naman po ng isang kabataan uli. Nitong nakaraan daw po, dumating daw siya sa point na nawala ang Diyos sa mga pangarap niya. Sabihin, hindi niya isinama ang Diyos dun sa mga pangarap niya na yon. Nangarap daw siya ng makalaman. Alam niya rin daw sa sarili niya na hindi ito tama. Dahil wala naman daw yung anointing ng Diyos. Yun daw kasi yung nakikita niya na masaya at yun din ang pinapangarap niya. Pero salamat daw sa Lord kasi nitong camp, ang dami niyang na-realize. Yun palang mga pinaplano niya para sa sarili niya, mas higit pa raw pala ang plano ng Diyos kaysa doon. Minsan daw sa buhay niya kapag nahihirapan na, kapag nasasaktan na, naghahanap siya ng mas madaling pwedeng gawin para hindi raw siya mahirapan o masaktan. Kahit alam niyang mapapalayo na siya sa Panginoon, ayos lang, basta hindi lang siya mahirapan. Ito ang naging pananaw niya po. Pero nung nagkakampo siya, may sinabi daw po si Pastor Boy. Ang sabi niya, minsan kung anong nakakasakit sa'yo, yun yung tama. Huwag tayong aalis doon sa anointing ng Diyos. At huwag nating pabayaan na mawala ito sa atin. Dahil ito yung magdadala sa atin sa katagumpayan. Ito ang magtuturo sa atin kung ano ang tama. Hindi natin kailangang lumayo sa Panginoon para sa mga pangarap natin. Isa pa pong sinabi niya, na nabanggit daw, narinig niyang sinabi ni Pastor Boy, huwag na mamingwit sa dagat ng alaala ng Diyos dahil kinalimutan niya na ito. Wala ka ng karapatan pa para alalahanin ito. Ang saya raw sa pakiramdam na nakalimutan na pala ng Diyos yung mga pagkakamali niyang nagawa. Tunay nga na hindi masusukat yung pagmamahal ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Amen po. At ang sabi niya po sa Psalms, sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan at ang pangarap natin ay ating makakamtan. Panghuli po, babanggitin ko lang po ito, ilan lang po sa mga nasabi sa atin na isa sa 3 A. Yan, kabisado po natin yon. Yung una po, hindi ko babanggitin po lahat pero yung sa unang part lang tayo, sabi niya, una yung appointment. Kasi habang pinapakinggan ko po ito, may mga sinasabi po ang Lord sa verse na to at sa mga nabanggit po ng ating senior pastor po. Basahin ko po sa English po, sa Amplified Version, gaya po ng binasa po ng ating pastor. But as for you, the anointing, the sacred appointment, the unction, which you receive from Him, abides permanently in you. Then you have no need that anyone should instruct you. But just as His anointing teaches you concerning everything, and is true, and is no falsehood, so you must abide in, live in, never depart from Him, being rooted in Him, knit to Him, just as His anointing has taught you to do. Ang sabi niya po rito, sacred. Nabanggit po ng pastor natin, sagrado. Mahalaga ito sa harapan ng Diyos. Dapat iginagalang, dapat inirerespeto. Ito ay nagre-require ng paggalang o ng atensyon. Kailangan bigyan ito ng pansin. Alam mong may appointment ka tapos magpapalate ka? Nanghihingi ang Diyos ng punctuality. Dapat dumating tayo on time. Dapat nandun tayo on time. Dapat makasabay po
tayo. Huwag po tayong magpapahuli. Anointing, nabanggitin po sa atin, mag-i-stay ito sa atin. Kahit pa backslider ka na, hindi ka nito iiwanan. Meron pa rin sa loob mong magsasabi na bumalik ka. Sabi nga, naka-turn off na pero hindi naman permanently. Hindi naman permanent. Magsisilbi itong konsensya kapag malayo ka na sa Panginoon. Dahil nandyan ang anointing sa'yo. Para siyang isang buto na natuyo na. Kapag nahamugan, muli itong nabubuhay. Minsan, mapapadaan ka sa isang simbahan tapos narinig mo yung awitin. O narinig mo yung awitan. Biglang magigising ang anointing na yun. Biglang parang gusto mo nang bumalik ulit at magsimula. Alam mong kung saan yung alam mong pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ang anointing ang magtuturo, ang sabi niya, anointing magtuturo sa iyo. Paano mo pamahalaan ng maayos ang pamilya mo, ministry mo. Ito ang mag-guide sa iyo. Huwag kang aalis sa Diyos kasi mamamatay ang anointing na yon. Ang panalangin na pinapakinggan na lang ng Diyos sa isang backslider, Lord, magbabalik na ako. Nawala na yung assurance mo na pakikinggan ka ng Diyos sa panalangin mo kasi malayo ka na. Tama, mag-i-stay sa iyo yung anointing. Hindi ka iwanan, pero hindi ka na nito matutulungan. Magpapaalala na lang ito sa iyo na bumalik ka na. Doon sa huling part ng verse, sabi niya, being rooted in Him, knit to Him. Huwag kang aalis sa Panginoon. May magagawa pa ba ang halaman kapag ka nabunot ng ugat? Wala na. Maaring mukha pa siyang blooming, yan, gaya po ng sinabi ni Pastor Boy, kasi pagkabunot mo ng isang halaman, as is, okay pa siya, ganun pa siya. Pero lilipas ang oras, lilipas ang araw, mapapansin mo na yung halaman na yun ay nagkakaroon ng pagbabago. Maaring mukha pa siyang blooming sa una, pero dahil wala na siya, wala nang ugat niya sa lupa, sigurado mamamatay na yan. Huwag kang papadisig. Akala mo maganda ang project na ito. Akala mo maganda ito na nakikita mo. Sa una lang yan. Mawawala rin yan kasi nakabunot na. Nakahiwalay na. Ang bawat isa po sa atin ay tinawag. Sabi nga, meron tayong appointment. Hindi natin ito matatakasan. Ang gagawin ni Satanas, bubulungan ka niya para iwan ang calling mo. Pero hanggang doon lang ang pwede niyang gawin. At hindi niya magagawang bunutin ang anointing na nasa atin. Ang kaya niya lang gawin ay alisin ka sa posisyon. Ulitin ko po, ang kaya niya lang gawin ay alisin ka sa posisyon kung papayag ka at susunod ka. Nakadepende pa rin po sa atin. Hanggang suggestion lang po siya. Sa una, libre lang yan. Hindi ka sisingilin. Pero kapag ka sinunod mo ito, sisingilin ka niya. Ang kapalit nito ay buhay mo. At kukunin niya ang plano sa iyo ng Diyos. At hindi niya na ito ibabalik sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus na parito siya para bigyan tayo. Huwag nating hayaang kuhanin ni Satanas ang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Huwag nating hayaan ang anointing na naranasan natin ngayong camp ay bigla na lang mawala. At kung narinig nga po natin sa isang turo pa ni Pastor, ang sabi niya, ng panahon ng mga Israelita, ang anointing na to ay nawala
dahilan sa mga reklamo, dahilan sa complaint, dahilan sa mga negatibong lumalabas sa mga bibig. Ingatan po natin ang anointing na pinagkaloob po sa atin. Amen po. Maging positive lang po tayo. Naniniwala tayo na kikilos at kikilos ang Diyos sa bawat sitwasyon po natin. Amen po. At kami po bilang mag-asawa, before camp, nag-uusap po kami na magbigay kami ng time para magtanong sa Panginoon. Para saan? Kung ano ang next step at kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa amin. During at after camp, nag-usap kami ulit sa bagay na ito. Tapos nung Sunday, nalaman natin sa turo ng pastor po natin na kapag ka dumating pala ang anointing, ang isa sa trabaho po nito ay itutulak ka nitong magtanong sa Diyos. At ang kadalasan, ipupush ng anointing na itanong sa Diyos mismo, Panginoon, anong kalooban mo sa akin? At sa bawat isa po sa atin, magbigay po tayo ng time na alamin kung anong pinagagawa ng Diyos sa atin. Pinaramdam niya, pinaranas niya sa atin ang anointing. Time naman natin na, Lord, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Ano ang plano mo para sa akin? Kasi sabi niya nga, di ba, hindi tayo papatakan ng anointing, hindi paparanasan ang anointing kung wala siyang plano. May plano po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sige po, manalangin po tayo. Ama naming Diyos, sa oras na ito, muli nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang camp na patuloy na ipinaranas mo ang anointing. Salamat, Panginoon, sa mga pangungusap mo. Salamat sa mga katugunan, sa mga katanungan ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga susunod pang journey ng aming buhay. Tulungan mo kami na maunawaan at maging sensitibo kami, Panginoon, sa mga pinagagawa mo sa amin. Hangad po namin na masunod ang plano't kalooban mo sa aming buhay. Salamat po sa inyo, Ama. Pinupuri ka po namin. Sa iyo lang po ang kadakilaan, ang kalwalatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. And God bless po sa bawat isa sa atin. And bukas po may live pa rin po tayo. Manood po tayong lahat. God bless you po.